Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahirap magkaroon ng kahati sa taong minamahal mo. Lalo pa nga kung ito ay parte mismo ng iyong pamilya. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at dasal ko na sana'y nasa mabuting lagay ang kalusugan ninyo habang binabasa ang sulat ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jaira, 35 years old, at nakatira dito ngayon sa Batangas. Matagal na po akong nakikinig sa inyong YouTube channel at kayo po talaga ang naisip ko na sulatan para hinga ng payo at tulong tungkol sa problemang bumabagabag sa aking isipan ngayon. Alam ko po kasi na malaki ang maitutulong ninyo at ng payo ng ating mga kaistorya sa kwentong ibabahagi ko sa ngayon. Dalawa lamang po kaming magkapatid ni Karil na noon ay nasa pangangalaga ng aming tita Mira. Maaga po kasi kaming naulila sa mga magulang namin. Si tatay ay namatay sa aksidente at si nanay ay sa komplikasyon ng kanyang diabetes. Kapatid po ni nanay si tita Mira at wala po siyang asawa o anak. Kaya nagdesisyon siya na ampunin na lamang kaming magkapatid. Naging malaki ang pasasalamat namin dahil namumroblema na rin po kami noon ni Karil na baka paghiwalayin pa kami ng kamag-anak namin na aampon sa amin. Mabuti na lang talaga at mabait si tita Mira at hindi nagdalawang isip na ampunin kaming sabay ng kapatid ko. Nagtatrabaho siya noon sa isang bangko nang pag-aralin niya kami ni Karil sa high school. Private school pa yon, kahit ang sabi namin ay ayos lang kahit sa public na lamang kaming pumasok. Pero si tita ang nagsabi na sa private na kami mag-aral. Mas kilala niya raw kasi ang mga teachers doon at gusto niyang mas mapabuti ang pag-aaral namin ng kapatid ko. Huy, ano yan? Tanong ko nang pumasok ako sa kwarto namin ni Karil. Magka-share kasi kami ng kwarto sa bahay ni tita Mira. Uy, sulat ni Kaloy. Wika ni Karil. Sulat? As in love letter? Tanong ko pa. Kinilig siyang tumango bilang tugon. Akala ko ba yung isang manliligaw mo na si Denver ang crush mo? Pagtataka ko. Oo nga, pero hindi ko pa naman boyfriend yon. Kaya okay lang na tumanggap ako ng love letter mula sa ibang lalaki. Wika niya. Hindi pa boyfriend, ibig sabihin plano mo siyang sagutin? Tanong ko. Wala naman sigurong masama dun ate. Tanong din ng kapatid ko. Karil, nakakalimutan mo na yata ang bilin sa atin ni tita. Wala mo nang magbo-boyfriend hanggat hindi tayo nakakatapos ng pag-aaral natin. Paalala ko sa kanya. Magagalit yon kapag nalaman niya na nagpapaligo ka na at balak mo pang sagutin ang manliligaw mo. Wika ko sa kanya. Hindi yun magagalit kung hindi niya malalaman ate. Kaya wag mong isusumbong no. Please, pakiusapan ng kapatid ko. Bakit kasi hindi ka na lang makinig sa kanya? Sundin mo na lang ang gusto ni tita. Wika ko. Promise ate, magiging responsable ako sa mga kilos ko. Hindi ako magpapabuntis o mag-aasawa kaagad. Hindi ko ipapahamak ang sarili ko, pati na ikaw. Kaya wag mo na lamang akong isusumbong sa kanya, please. Pakiusapan niya, nasa bandang huli pinagbigyan ko na lang din.
Papa Dudut, nagkaroon ng boyfriend si Karil noong nasa high school pa lamang kami. Pero kagaya ng naging usapan namin, hindi ko siya sinumbong kay tita kasi ayaw ko rin naman siyang mapahamak. May tiwala din ako sa kapatid ko na hindi siya gagawa ng bagay na lalampas sa limitations bilang isang babae. Nagkataon din naman na palaging busy si tita sa trabaho niya. Malaki ang tiwala niya sa amin, lalo na sa akin bilang panganay sa amin ni Karil, na hindi kami gagawa ng kalokohan. Ang hindi niya alam, kinukonsinti ko ang mga kalokohan ng kapatid ko noon, Papa Dudut. Actually ay malaki ang pagkakaiba namin ng kapatid ko, Papa Dudut. Sa itsura pa lang ay hindi mo talaga kami pagkakamala na magkapatid. Maliit akong babae, bilugan ng mata at morena ang kulay ng balat ko. Matangkad naman si Karil, mas maputi at payat kumpara sa akin at singkitin ang kanyang mga mata. In short ay hindi talaga kami magkamuka at lamang siya sa akin pagdating sa itsura. Kaya naman mas ligawin at pansinin talaga siya ng mga lalaki. Ayos lang naman sa akin yon kasi mas tutok ako sa pag-aaral ko. Kung may ilalamang ako sa kapatid ko ay alam ko na pagdating sa academics, mas matalino talaga ako nang hindi hamak sa kanya. Saan ka pupunta? Pagtataka ko nang makita kong nakabihis si Karil kahit alas 11 na ng gabi. Ate, magkikita lang kami ng barkada ko sa labas. Wika pa ni Karil. Pero gabi na, baka sumilip dito sa kwarto si tita at malaman niya na wala ka dito. Wika ko. Ikaw na lang ang magdahilan, ate. Sabihin mo nasa CR. Ganun. Wika naman niya. Gusto ko siyang pigilan pero dahil kilala ko ang kapatid ko ay hinayaan ko na lamang siya na gawin ang gusto niya. Wala naman ako magagawa dahil sa oras na nagdesisyon siya ay hindi na talaga siya magpapaawat pa kahit anong pigil ko. Baka magkahulihan pa kami noon kaya hinayaan ko na lamang siya na umalis. Pero nang madaling araw noon ay bigla na lamang akong ginising ni tita. At sinabi niya na tumawag sa kanya ang isang pulis para ipagbigay alam na may nangyaring aksidente sa kapatid ko. Grabe ang takot at kaba ko noon kaya naman habang nagdadrive si tita, ilang ulit ako nagsorry sa kanya kasi hinayaan ko na umalis ang kapatid ko. Nang makarating kami sa police station ay kaagad na yumakap sa akin si Karil at humingi naman siya ng tawad kay tita. Narinig ko na sinabi ng pulis na magkakasama raw sina Karil at 3 kaibigan niya sa isang sasakyan. At lahat sila ay minor pati na ang nagdadrive ng kotse. Muntik na raw maaksidente ang mga ito kaya nakita ng rumoronda na sasakyan ng pulis. Kagad na rin naman kaming pinauwi ng mga pulis nang makausap nila si tita at mapayuhan na mas bantayan ang kapatid ko. Iba na raw kasi ang kabataan ngayon kaya kailangan natutukan ng mga matatanda. Sa loob ng sasakyan habang pauwi kami ng bahay sa passenger's seat ay nakaupo si Karil at kinakausap ni tita. Naiiyak siya noon habang paulit-ulit na humihingi ng sorry. Nang makauwi kami ng bahay ay nangako siya kay tita na kahit kailan ay hindi na uulitin pa ang ginawang kalokohan na yon. Nangako rin ako na mas babantayan ko ng mabuti ang kapatid ko. Nahihiya rin talaga ako noon sa tita namin kasi syempre pakiramdam ko ay nasira namin ang tiwala niya sa aming magkapatid. Pero mabait talaga si tita at ramdam ko na hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa amin. Talagang hindi niya pinaramdam na sumama ang loob niya. Ang sabi niya ay nagpapasalamat siya at walang masamang nangyari sa kapatid ko. Hindi sila tuluyang naaksidente o nasaktan. Mas makukonsensya daw kasi si tita sa oras na mapahamak ang kapatid ko. Kaya wag na raw sana nitong uulitin ang ginawa dati. Papadudod sa kwarto naman namin ay niyakap ako ni Karil at humingi din siya ng tawad sa akin. Sinabi niya na alam niyang mapapagalitan ako ni tita pero pumayag pa rin ako na pagtakpan siya. Nagpasalamat siya kasi palagi ko raw siyang pinoprotektahan. Kinabukasan ay mas maaga akong nakauwi kaysa kay Karil sa bahay. At naabutan ko na nagluluto si tita ng turon para sa merienda namin.
Pumunta ako sa kusina at doon ay nakipagkwentuhan sa kanya, Papa Dudut. Alam ko na marami kayong pagkakaiba ng kapatid mo, pero naniniwala ako na mas matalino ka sa kanya. Hindi lang pagdating sa academics kung hindi pati na rin sa buhay. Tumatanda na rin ako, Jaira, at hindi ako habang buhay na nandito para sa inyong magkapatid. Ikaw ang mas matanda kaya dapat ikaw ang maunang mag-guide sa kapatid mo sa mga dapat niyang gawin sa buhay. Huwag mong hayaan na mapasama ang landas niya at siguraduhin mo na palagi siyang nasa tama, ang wika ni tita sa akin. Medyo naluha ako noon, Papa Dudut, at sinabi kong nagpapasalamat ako kasi nandyan siya para sa aming magkapatid. Kahit na hindi niya kami anak, ay hindi niya kami pinabayaan at hindi niya hinayaan na magkahiwalay kaming magkapatid. Nangako ako na kahit na anong mangyayari, hindi ko hahayaan na mapahamak ang kapatid kong si Karil, Papa Dudut. Papa Dudut, nang makapagtapos kami ng high school ay nakita ko naman ang effort ni Karil na ayusin ang sarili at pag-aaral niya. Pero hindi pa rin siya yung kagaya ko na talagang may ibubuga pagdating sa academics. Hindi naman po sa pagyayabang. Malayo ang grades namin sa isa't isa talaga. Hindi ako masyadong nag-e-effort sa pagre-review o pag-aaral pero nakakakuha ko ng mataas na grades. Samantalang si Karil ay palaging nagpupuyat sa pagre-review pero palagi ring nakakakuha ng mababa o sakto lang na grades. Hanggang sa magsimula na rin siyang sumali sa mga beauty pageants at doon niya mas napabayaan ang pag-aaral niya. Nagkatrabaho na noon sa abroad si tita kaya wala na halos siyang kontrol sa amin. Hinahayaan niya na lamang kami sa gusto naming gawin sa buhay namin. Kung anong focus ko sa pag-aaral ay siya namang focus ni Karil sa mga beauty pageant na sinasalihan niya. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay nag-decide siya na huminto na sa pag-aaral at mag-focus sa ginagawa niyang pagsali-sali sa mga pageant. Nagsimula na rin siyang magtrabaho bilang ambassador ng iba't ibang beauty products. Maayos naman sa umpisa ang buhay namin at palaging nangungumusta si tita sa amin. Umuwi pa nga siya noong araw noong college graduation at naalala ko kung gaano niya ako noon niyakap ng napakahigpit. Sinabi niya na sobrang proud niya sa akin. Pagkatapos ay dumiretso kami sa isang restaurant at doon kami kumaing tatlo ni Karil at tita. Anong plano mo ngayon? Tanong ni tita habang pinagsasaluhan namin ang mga in-order naming pagkain. May offer po sa akin na trabaho, IT related pero work from home setup. Susubukan ko po muna kung ayos lang yon para sa akin, wika ko. Work from home? Mabuti yan kasi nakakatakot na rin talaga ang panahon ngayon. Mabuti na sa bahay ka na lang magtrabaho kaysa sa labas-labas. Lalo na at kayong dalawa lang madalas ni Karil ang nasa bahay. Wika pa ni tita. Hindi ka ba maiinip na palagi nasa bahay lang, ate? Tanong ng kapatid ko. Hindi naman siguro pero bahala na. Kung hindi ko matripa ng work from home, saka na lang ako maghahanap ng ibang trabaho. Sagot ko. Bilang nagtapos ka naman na cum laude, hindi ka mahihirapan na maghanap ng kahit na anong trabahong related sa tinapos mo. Ang wika ni tita bago bumaling kay Karil. Kumusta naman ang trabaho mo? Tanong nito sa kanya. Ayos naman po, tita. Nadagdagan po ang racket ko ng mga beauty products. Tugon ng kapatid ko. Nakakaipon ka ba sa trabaho mo? Tanong niya. Sakto lang po, tita. Ang wika niya. Hindi pwede na makontento tayo sa palaging sakto lang. Kailangan may labis kahit paano para hindi tayo nahihirapan sa future. Ang wika pa ni tita. Marami naman pong extra yung kapatid ko, tita. Marami siyang extra na racket kaya hindi siya nahihirapan sa mga gastusin sa bahay kapag wala kayo. Wika ko naman. Mabuti naman kasi hindi pwedeng palagi kayong nakaasa sa akin.
Darating ang araw na bubuo kayo ng sarili ninyong pamilya at wala kayong ibang pwedeng asahan kung hindi ang sarili ninyo. Wika pa ni tita. Alam po namin yun tita, ang sabi ko. Kaya mag-ipon kayong dalawa, lalo na ikaw Karil. Mahirap para sa isang hindi nakapagtapos sa makahanap ng permanenteng trabaho. Nang magdesisyon ka na hihinto ka noon sa pag-aaral, hindi kita pinigilan pero ilang beses kitang tinanong kung sigurado ka na ba sa desisyon mo na yon. At ayokong pagsisihan mo ang desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Papa Dudut, isang tipikal na tita ang tita namin. At habang tumatagal ay mas dumadalas ang sermon at paalala niya sa aming magkapatid. Siguro'y dala na rin ng pagdagdag ng edad niya. Kaya mas madalas niyang maisip ang future. Hindi siya mahilig makialam sa mga desisyon namin ng kapatid ko. Kagaya ng sinabi niya, ang paghinto ni Karil sa pag-aaral niya ang isa sa mga pinakamabigat na naging desisyon niya. Pero hindi yon kinontra ni tita. Ilang beses lamang itong nagtanong kung sigurado na ba si Karil na gusto na lamang itong magtrabaho. Sinabi ni Karil na hindi na niya na-enjoy ang buhay estudyante at wala na doon ang wisyon niya. Ayaw na raw niyang magsayang pa ng pera si tita sa pagpapaaral sa kanya. Papa Dudut, nang bumalik si tita sa abroad para magtrabaho ay naging tuloy-tuloy naman ang buhay namin ni Karil. Madalas siyang lumalabas dahil trabaho niyang magbenta at mag-promote ng mga beauty products. At ako naman ay nasa bahay lang dahil na-enjoy ko ang work from home setup. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng boyfriend si Karil na dati niyang katrabahong si Jason. Mabait naman si Jason at magaling makisama. May mga oras na nasa bahay ito at doon kumakain kasabay namin ni Karil. Kahit papaano ay hindi ako naiilang sa kanya dahil may pagkamagalang din siya. Una siyang nakilala ni tita sa video call at naging magaan din naman ang loob sa kanya ni tita. Sinabi ni tita noon kay Karil na ramdam niyang mabuting tao ang boyfriend nito at sana raw ay hindi masaktan si Karil dito. Pinapaalalahanan ko naman si Karil na huwag niyang hayaan na saktan o lokohin siya ng boyfriend niya. Sinabi niya na imposible daw na mangyari yon dahil mahal na mahal daw siya nito. Papa Dudut, nagtrabaho si Jason bilang promodizer sa isang mall kaya madalas ko rin siyang nakikita doon. Minsan nga ay sa bahay na rin namin siya natutulog dahil malapit lang sa mall ang bahay namin. Hanggang sa lumipat na ako ng kwarto at sila na ni Karil ang magkasama sa isang kwarto. Maayos naman ang lahat, lalo na nga at nabanggit ko na magaling makisama talaga si Jason. Parang ang bango naman ang niluluto mo. Wika ko na makapasok sa kusina at maabutan si Jason na nagluluto doon. Nakauwi ka na pala ate. Tinolang manok lang naman tong niluluto ko. Ang wika pa ni Jason. Kaya naman palang bango dahil paborito namin yan ni Karil. Wika ko. Nung isang linggo niya pa nga nire-request to eh. Ngayon lang din ako nagka-extra na oras para mamalengke at magluto. Baka magtampo na sa akin si Karil kapag hindi ko pa siya napagbigyan. Ang wika ko. Matampuhin pa naman yung si Karil kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Natatawang sabi ko. Ay, sinabi mo pa. Segunda kaagad ni Jason. Mabuti nga at natagalan mo ang ugali niya kasi ang daming nanligaw dyan pero marami rin ang sumuko. Wika ko. Buti rin po at ako ang pinili niya sa dinami-dami na nanliligaw sa kanya dati. Dahil alam ko naman na mas maraming lalaki ang lamang sa akin. Wika pa niya. Basta maging mabuting tao ka lang at totoo sa kapatid ko. Nasa sayo ang suporta namin ni tita. Nakangiting tugon ko. Papa Dudut, marami talagang manliligaw si Karil at may pagka-choosy rin talaga siya. Hindi si Jason ang first boyfriend niya pero ito ang pinaka-nagustuhan ko sa lahat nang pinakilala niya sa akin. Nakakatuwa lang kasi nang dahil sa kanya ay para na rin ako nagkaroon ng nakababatang kapatid na lalaki. Mahilig din pala siyang magluto kagaya ko at yun ata talaga ang naging bonding naming dalawa. Kapag nagluluto kami ay palagi kong pinapaalala sa kanya na busugin hindi lang ng pagkain kung hindi pati na ng pagmamahal ang nag-iisang kapatid ko.
Bagay na kahit kailan ay hindi raw siya magsasawang gawin dahil sobra niya raw mahal si Karil. At eto na rin daw ang gusto niya noong makasama sa panghabang buhay. Ate, pwede ka naming makausap ni Jason? Tanong ni Karil. Kakauwi ko lang ng bahay nang maabutan ko silang nasa sala. Bakas ang kaseryosohan sa mukha nilang dalawa. Sige, ano bang gusto ninyong pag-usapan natin? Ang tanong ko. Umupo na ako noon sa may sofa. May gusto sana kaming sabihin ni Karil. Si Jason ang nagumpisa. Ramdam ko sa boses niya ang nerbiyos. Ilang saglit pa silang nagtitigan bago muling nagsalita si Karil. Ate, ano kasi? Buntis ka? Magkakanak na kayong dalawa? Magiging tita na ba ako? Pagputol ko sa naisa ng sabihin ng kapatid ko. Pareho silang napatitig sa akin. Paano mo nalaman? Ang tanong pa ni Karil. Napangiti ako at sinabi ko sa kanila na ilang araw ko nang napapansin ang kakaibang mga kilos ng kapatid ko. Ang pagduwal niya sa umaga, ang pagkawalang gana sa pagkain at ang makahulugang tinginan nila ni Jason sa tuwing magkakasabay kaming kumain. Hindi ka galit? Tanong pa ni Karil. Bakit naman ako magagalit? Nakangiting tanong ko. Blessing yan at sigurado ako na matutuwa din si tita kapag nalaman niya ang tungkol sa bagay na yan. Masayang wika ko. Kinabukasan ay kagad kaming nakipag-video call kay tita at kagaya ng inaasahan ko ay natuwa rin siya nang malaman niya ang tungkol sa ipinagbubuntis ng kapatid ko. Nasa tamang edad na rin kasi si Karil at hindi naman naging pariwara ang buhay niya kaya wala akong nakikitang masama sa pagbubuntis niya noon. Inasikaso na rin nila ni Jason ang kasal at kaagad din naman silang nakasal na dalawa. Masaya ako para sa iyo. Ang wika ko noon kay Karil habang tinutulungan siya na mag-impake ng mga gamit niya. Nag-decide na kasi silang mag-asawa na bumukod ng bahay. Pero hindi naman sobrang layo mula sa amin. Maliit na apartment na sakto lang para sa pagsisimula nila ng kanilang pamilya. Sabi ko nga ay ayos lang naman na magkakasama kami sa bahay ni tita. Pero gusto rin daw talaga nilang matutunan na tumayo sa kanilang sariling mga paa. Salamat ate, sorry sa lahat ng sakit ng ulo na ibinigay ko sa iyo ha, wika niya. Ano ka ba? Wala kang sakit ng ulo na ibinigay sa akin. Lahat tayo nagkakamali pero hindi kasama sa pagkakamali na yon ang ipinagbubuntis mo ngayon. Wika ko sa kanya. Sana hindi ka galit sa akin, wika niya. Hindi ako galit sa iyo at walang dahilan para magalit ako sa iyo. Proud nga ako sa iyo. Proud kasi palaging malakas ang loob mo na gawin ang lahat ng bagay na alam mong magpapasaya sa iyo. Naluluhang tugon ko sa kanya. Yun ang unang pagkakataon na malalayo sa akin ang kapatid ko, Papa Dudut. Kaya syempre ay may lungkot din sa dibdib ko kasi hindi ako sanay na mapalayo sa kanya. Pero ayoko na rin siyang pigilan sa mga desisyon niya sa buhay dahil gusto ko na maging malaya siya palagi pagdating sa mga bagay na gusto niyang gawin. Papa Dudut, isang napakaganda at malusog na baby girl ang sinilang ng kapatid ko. Kamukhang kamukha ni Karil at lalo na ang kanilang mga pisngi at labi. 5 buwan ang lumipas. Nag-decide si Karil na bumalik sa pagtatrabaho dahil walang ibang kasama sa bahay at nagtatrabaho din ang asawa niya. Sa akin iniiwan ni Karil ang anak nila para bantayan at alagaan kapag nasa trabaho sila. Masaya naman akong inaalagaan ng pamangkin ko dahil mahilig din talaga ako sa bata. Sa totoo lang ay parang anak na ang turing ko sa kanya. Dahil palagi lang akong nasa bahay noon at doon nagtatrabaho, kalahati ng oras ko ay nakay baby talaga. Ako ang nagpapadede, nagpapatulog at nag-aalaga sa kanya. Mabuti na lang at madali lang yon maisingit sa trabaho ko. Hanggang isang hapon, nagising ako mula sa pagkakatulog ko at nakita ko si baby na nakadapa sa tabi ng kama ko. Pinagmasdan ko siya at napangiti pa ako nang makita ko ang bilugan niyang pisngi na parang kay Karil. Maya-maya lang ay bigla na lamang akong kinabahan nang may napansin ako. Parang hindi na humihinga si baby, Papa Dudut. Kagad ko siyang binuhat at 10 beses ang naging kaba ko nang maramdaman kong medyo malamig na ang kanyang katawan. Wala rin siyang tugon nang gisingin ko siya at doon ako nagsimulang maluha pero pinilit kong pigilan dahil ayaw kong mataranta.
Kaagad akong lumabas dala si baby at sumugod sa pinakamalapit na ospital. At bago ko makarating doon ay kaagad kong tinawagan ang kapatid ko. Ibinigay ko sa kanya ang address ng ospital kung saan noon ako patungo. Nagkagulo din ang mga nurse at doctors nang makuha ang pamangkin ko mula sa akin. Nakita ko ang pagkataranta sa mukha nila at gusto ko sanang sumunod sa loob kung nasaan si baby pero pinigilan na ako ng ibang nurse. Napayakap na lamang ako sa sarili ko habang hinihintay ang muling paglabas ng doktor. Ate Jaira, anong nangyari? Nasaan ang anak ko? Tanong ni Karil nang makarating silang dalawa ni Jason. Nasa loob, ginagamot pa siya ng mga doktor at nurse. Wika ko. Ano bang nangyari? Muling tanong pa ni Karil. Hindi ko alam basta nalingon ko na lang siya sa tabi ko na nakadapa sa kama. Akala ko natutulog lang din siya pero yun pala. Bakit inayaan mo siyang matulog na nakadapa ate? Di ba nga yun ang sinasabi ng mga matatanda? Huwag nating hahayaang matulog na nakadapa ang bata. Naiiyak na sigaw pa ni Karil. Hindi ko naman alam talaga. Akala ko tulog lang talaga siya. Hindi ko alam na baka may masamang mangyayari sa kanya. Tugon ko. Ilang saglit pa ay lumabas na rin ang doktor mula sa loob kung nasaan ang pamangkin ko. At malungkot niyang binalita sa amin ang napakasamang balita na wala na ang baby na Jason at Karil. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na maiyak at halos mahimatay naman si Karil nang marinig ang sinabi ng doktor. Hindi rin maipaliwanag ng doktor ang naging pagkamatay ng anak ni Karil. Pero pwede raw na isa itong sudden infant death syndrome. Papadudot halos matulala na si Karil nang muli siyang magkamalay at makumpirmang hindi isang panaginip ang nangyari sa baby niya. Sinabi niya na gusto na rin daw niyang mamatay dahil sa mga nangyari na yon. Pero pinilit naming pinalakas ang loob niya. Kinaumagahan noon ay umuwi na rin si tita para tulungan ako sa pag-aasikaso ng burol ng pamangkin ko. Halos hindi na rin kasi talaga makausap si Karil noon. Sa araw ng libing ng pamangkin ko ay ilang beses pang nahimatay ang kapatid ko bago tuluyang mailibing si baby. Gusto niya na halos sumunod sa hukay kung hindi lang namin siya pinipigilan. At mahigpit na niyayakap. Pilit naming pinapalakas ang loob niya. Nang sumunod na mga araw ay ramdam ko ang pag-iwas sa akin ni Karil Papadudot. Sa tuwing pupunta ako sa bahay nila ay palaging sinasabi sa akin ni Jason na tulog daw o nagpapahinga si Karil o wala doon. Ni minsan ay hindi niya ako hinarap o kinausap. Hanggang sa isang araw ay natsyempohan ko siya na papasok sa loob ng bahay nila. Karil, pagtawag ko sa pangalan niya. Lumingon siya sa akin pero ramdam ko ang pag-iwas niya. Karil, sandali lang, mag-usap tayo. Pagpigil ko sa kanya at hinawakan ang braso niya. Bitawan mo nga ako. Pagbawi niya, kaagad sa braso niya. Bakit mo ba ako iniiwasan? Tanong ko. Talaga ba? Tinatanong mo talaga sa akin kung bakit? Kahit na alam mo naman ang dahilan? Halos sigaw niya. Hindi ko maintindihan, Karil. Bakit nga? Tanong ko pa. Dahil ikaw ang pumatay sa anak ko. Sigaw niya. Karil, hindi ko pinatay ang baby mo. Alam mo yan at alam ng asawa mo yan. Wika ko. Kahit na ano pang sabihin nilang lahat, para sa akin ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng baby ko. Sinadya mo siyang patayin dahil puno ka ng inggit sa akin. Dahil nasa akin ang lahat ng gusto mo sa buhay. Kaya ginantihan mo ang walang kamalay-malay kong anak. Kaya please lang umalis ka na rito. Dahil baka makalimutan kong kapatid kita at kung ano pang magawa ko sa iyo. Sigaw pa niya sa akin. Hindi ako makapaniwala na yon ang iniisip sa akin ng nag-iisang kapatid ko. Na ako pala ang sinisisi niya sa pagkamatay ng anak niya. Hindi ko naman pinabayaan ang pamangkin ko at mas lalong hindi ko siya ginustong mamatay. Wala rin akong inggit na nararamdaman para kay Karil para gawin ko ang bagay na yon. Masakit lang para sa akin na pag-isipan niya ng ganong bagay. Hanggang ngayon, Papadudot, ay hindi pa rin kami nag-uusap na dalawa. At ito ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo. Paano ba ako mapapatawad ng kapatid ko? Paano ba kami muling magkakaayos? Maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo para basahin ang sulat ko at umaasa ako na makakatulong kayo at ang ating mga kaistorya
sa problema kong ito. Lubos na gumagalang, Jaira. Maraming salamat Jaira sa oras at pagsulat mo sa aking YouTube channel. Parehas kayo ng kapatid mong si Karil na hindi madali ang pinagdaanan sa buhay, pero napakahirap din talaga na mawala ng isang anak. Sa ngayon ay bigyan mo siya ng oras dahil sa tingin ko ay nagluluksa pa rin siya sa nangyaring pagkawala ng kanyang anak. Huwag nating madaliin ang proseso para sa kanya. Darating ang araw at panahon na siya mismo ay maintindihan niyang wala kang naging kasalanan sa mga nangyari. Hindi mo ginusto na mawala ang anak niya at ipagdasal mo rin na maging magaan ang lahat para sa kanya. Huwag kalimutan na hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Ganon din ang Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa mga subscribers namin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.